At dito naman tayo sa magandang balita para sa Hinebra. Kung matatandaan nyo napabalita nung nakaraang Pebrero nitong taon na itong bigman ng Hinebra na si Isaac Go ay sumailalim nga sa operasyon sa tuhod. Ito ay matapos mapunit ang anterior cruciate ligament or ACL sa kanang tuhod. So after ng nasabing operasyon dito noon, napabalitang inaasahang magre-rehab ito ng tuhod sa loob ng 6 na buwan. So maging si Coach Tim nga kinumpirmang inilagay nga si Isaac Go sa kanilang injured list dahil na nga po sa naging ACL surgery rito na siyang inaasahang mawawala ng at least 6 months. Pero ngayon, eto't wala pang 6 months ang nakalipas, kapansin-pansin na ang magandang improvement ng kanyang tuhod dahil sa ito ay nakakapag-gym na. Base nga sa mga nilalabas niyang video footage sa kanyang social media account. So kapansin-pansin nga rin na maayos na niyang nagagalaw ang kanyang tuhod na wala nga pong kahit anumang suporta. Hindi gaya dati laging may mga nakabalot pa. So sa ngayon, eto't may buhat pa nga siya habang iginagalaw-galaw ang kanyang mga tuhod. So sa madaling salita, upper body and lower body na nga po ang kanyang pinapalakas talaga ngayon. So good news ito dahil mukhang ito na talaga ang sagot sa kakulangan ng bigman ng Hinebra. Dahil si Isaac Go nga, yung bigman na lehitimong perimeter shooter at nagsasanay na rin kung paano pumoste sa pangilalim batay sa nakaraan nitong nakikita nating laro sa Hinebra bago nga ito magka-injury noon. So ngayon lang gabi, sa pinakabagong update ni PBA Commissioner Willie Marshall, kinumpirma nito na Terra Firma will stay in the league after franchise sale talks with the Zamboanga Valientes failed to push through. So batay nga sa pagkakaintindi natin kay PBA Legal Counsel Attorney Ogie Narvasa, ayon raw po kay Jeep Team Governor Bobby Rosales, meron nga raw silang plano sa kanilang lineup. Pero syempre hindi nga raw sinasabi ng kampo ng Jeep kung papaano ito. Pero plano rin daw ng mga ito na palakasin ang lineup sa season 50 ng liga. So about dun sa nangyari sa Terra Firma Valientes negotiation, balita ay nag-failed ito. Hindi raw di umano ito nag-materialize. So sa mga hindi nga po nakakalam, this is a second failed franchise negotiation for Terra Firma after earlier talks with the Basilan Star Horse also did not materialize. At dito tayo sa patungkol kay Justin Brownlee. So bagong Justin Brownlee na ang ating makikita sa Gilas, Pilipinas. Dahil ayon nga sa pinakabagong report, Brownlee feel fresh and motivated after long break. So kumpiyansa nga raw di umano ito makabawi at makakabalik ng mas malakas ang Gilas Pilipinas dahil sa focus ang nasabing national team sa kanilang training na siyang kanilang puspusang pinag-aaralan sa pagpapataas ng kanilang performance. So about kay Justin Brownlee, so hindi nga raw po ito satisfied sa kanilang huling mga naging laban at naniniwala siyang marami silang kailangan i-improve na siya ngayong nagiging daan nitong si Justin Brownlee para ma-motivate palalo na siyang nagnanais nga pong may patunayan na kung saan mas gusto nga po niya mas makatulong pa na kasama itong team. So focus nga ni Justin Brownlee ngayon ay yung teamwork ng team na siyang kailangan daw nilang mas pagtiwalaan ng isa't isa at hindi lang mag-focus sa individual statistics. Kaya naman si Coach Tim pinakita rito ang pagiging tiwala niya kay Justin Brownlee na ready ito at gagawing motibasyon ito ang isang mas mataas na kompetisyon para sa FIBA Asia Cup. So malinaw na very motivate ang isang Justin Brownlee ngayon dahil sa bukod sa healthy na nga muli ito at no more injuries na, inaasahang ibang performance level ang makikita natin gagawin niya sa FIBA Asia Cup. Isa at nag-iisang Justin Noipy Brownlee ng Pilipinas. Isa na namang PBA rising star ang tutungo patungong kay BL. Balitang etong si Will Navarro ay pinapainalize ang magiging deal para sa team ng Busan KCC na siyang maglalaro sa KBL.
Sa mga hindi nga po nakakaalam ito palang si Will Navarro ay mag-e-expire ng kontrata sa katapusan ng July na siyang batay sa balita ito'y magiging malaya na makapaglaro sa ibang liga gaya sa KBL na siyang may team na kumuha sa kanya. Bagamat mangingibang bansa muna itong si Will Navarro, pero ang Magnolia naman ay may panghahawakan dito pagdating sa PBA dahil kahit na naglalaro siya sa ibang liga at sa ibang team, mananatili pa rin ang Magnolia ang may karapatan sa rights nito dito sa ating pambansang liga. So kung maaalala nyo, si Will Navarro ang isa sa pinakabagong manlalaro nitong koponan ng Magnolia. Kaya lang agad din naman sila nitong iniwan or iiwan. Matatanda ang mabigat-bigat ding player, ang pinakawalang player ng Magnolia para lang makuha si Will Navarro sa Northport via trade. Kaya naman masakit ito kung tutuusin sa Magnolia dahil yung inaasahan mong player na makapagdaragdag sana ng puwersa sa team, siya rin palang aalis agad. Biruin mo yung player na makukuha ng Busan KCC sa Magnolia. This conference nga, he averaged 20.57 points per game, 10.57 rebounds per game, and 1.86 assists per game. So napakalaking kawalan nito kung tutuusin. Sa mga hindi nga po nakakaalam hindi ito ang unang beses ni Will Navarro na mag-attempt para maglaro sa South Korea. Dahil noon sa kanyang first attempt nga sa team ng Seoul Samsung Thunders taong 2022. Kaya hindi ito nakapaglaro pala noon doon dahil na rin sa may leave contract nga ito sa Gilas noon. Pero ngayon, eto't balitay sa pangalawang pagkakataon pina-finalize na nga po nitong si Will Navarro yung deal para sa team naman ng Busan KCC para maglaro sa KBL. Gilas Pilipinas player Dwight Ramos ninanais sana raw di umano'y maagang matapos ang PBA Philippine Cup Finals. Pero bakit nga ba? So matatandaan namang sa nangyayaring Game 3 ng PBA Finals ay spotted na nanonood si Gilas player and Hokkaido's player in Japan B-League Dwight Ramos kasama ang kanyang girlfriend na si Miss Kiana D of the PLDT High Speed Hitters na siyang nanonood ng laban ng SMB and TNT na kung saan nasaksihan nila kung paano makaabante sa serye ang SMB kontra TNT sa finals. So kaya pala nais din ni Dwight na sana'y matapos na agad ng maaga ang PBA Philippine Cup Finals ay dahil na rin sa concern din siya sa kanyang mga national team teammates na siyang mga naglalaro pa sa parehang koponan ngayong PBA Finals na sila Junmar Pajardo and CJ Perez. Sa kabila naman si Calvin Optana. So alam ni Dwight na mahirap ang kinatatayuan ng mga ito lalo't magkakaroon pa sila ng duty sa Gilas. So nais na rin syempre ni Dwight na makasama muli ang mga nasabing manlalaro sa Gilas practice. So kung titingnan natin, nakakatuwa yun para dito kay Dwight kung tutuusin. Kumbaga support siya sa mga Gilas teammates niya at concerned din siya. At bago nga ang lahat, baka naman po pwedeng makahingi ng isang subscription para sa ating channel or paki-follow na rin po kung nagustuhan nyo ang ating mga basketball update. At kung ito na may makakabigat para sa inyo, kahit isang like and share na lamang po. Maraming salamat po.